Hello guys and welcome back to my channel and this is Papa Dave. So for today's video guys, ito na yung lesson number 8 natin. So dito ay i-share ko sa inyo yung insight no, kapag meron na kayong client. Tapos i-share ko rin sa inyo kung paano kayo magiging isang full-time freelancer na kagaya namin. So kami ay 8 years na kaming full-time no, dito sa trabaho namin. Tapos isasama na rin natin dito kung paano natin malalaman kung legit ba yung client o hindi. Okay guys, no, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay guys, naumpisahan natin kapag nakakuha na tayo ng client, kung ano na yung susunod na gagawin natin. Halimbawa, nag-apply na tayo, nakapagpasa tayo ng proposal, natanggap na tayo, nakausap natin sila. So dito guys, kapag kinausap kayo ng client, kagaya nung sa interview strategy natin, aalamin nyo lang kung ano yung mga gagawin yung trabaho. So magbibigay lang sila sa inyo ng instruction. Dito guys, dito kayo mag-uusap sa Messenger, dito sa Upwork, merong Messenger dito. So sa iba naman, minsan sa WhatsApp, minsan sa Skype. Tapos guys, ang pinakaganap no, kapag meron na kayong client, sa umpisa lang kayo mag-uusap niyan. Kapag nagkasundo na kayo about halimbawa sa product listing, marunong na kayo mag-product listing. Tapos binigyan na nila kayo ng mga file kagaya nito nakikita nyo sa screen. Tapos ililista nyo na siya. Once na nagustuhan nyo na yung mga lista nyo, tapos tuloy-tuloy na yung trabaho nyo, okay na. So ang nangyayari ganito na lang. So kagaya ng nandito sa screen natin. So dito, makikita nyo, nagsisend na lang siya ng file. Tapos ang ginagawa namin, ayan, nililista namin. Tapos pag meron kaming mga concern, kagaya nito, no? Yung SKU niya or yung BIN number niya, ang brand, ang sabi daw dito Rotary. Pero ang nakalagay naman nung na-search namin siya sa eBay, sa ibang brand siya. Parang yung MPN niya or Manufacturer Product Number ay belong to Oregon na brand. So ibig sabihin kapag meron kayong mga concern sa mga products na ibinibigay sa inyo ni client, i-message niyo yan sa kanya. Pero once na natapos niyo na yung mga file, parang magno-note lang kayo, no? Yung BIN 352 tapos na. Yung BIN 378 tapos na. Ganun lang. Tapos another na naman, no? Magsisend na naman siya sa inyo ng file. Ayan. This can go on speed list. Tapos ito naman, this can go on equipment parts for sale. So ibig sabihin naman nito, may dalawa siyang account. Yung mga file na sinesend niya sa inyo, mag-i-indicate siya. Halimbawa, itong file na to, puro siya mga pre-owned. Yung isang file na to, puro siya mga new with tags. So meron siyang mga instruction sa bawat file na isesend niya sa inyo. So hindi naman to kagaya ng pag tinanggap na kayo, sisendan na lang kayo ng file, magtatrabaho na kayo. So sa umpisa, meron kayong pag-uusap kung ano yung mga gagawin nyo. Pero once na nagagawa nyo na yung pinapagawa niya, tuloy-tuloy na, no? Magsisend na lang siya sa inyo ng file. Tapos, trabaho na lang tayo ng trabaho. So, ganun yung ganap, no, kapag may client ka na. Sa umpisa lang, no, yung pinaka-interview nyo, yun lang yung mga pag-uusap na gagawin nyo. Sa mga susunod na araw, kapag nag-i-start na kayo magtrabaho, so, puro file na yung mga isesend niya sa inyo. Tapos, dire-diretso na yung trabaho nyo. Hanggang sa ganito na yung mangyari sa inyo. Magsisend na lang siya sa inyo ng file. Tapos, trabaho na lang kayo ng trabaho. Ino-note nyo kapag tapos na. Para malaman niya na tapos na kayo, magsisend na naman siya ng mga file. Kayo naman ay trabaho lang ng trabaho. So, ganun lang yung ganap guys kapag may client kayo. Dito sa e-commerce, no? Sa niche natin na e-commerce. So, ganun din sa ibang mga client. Halimbawa, eto guys sa motor parts to. Tapos may client tayo sa iba, no? Shopify product lister, kagaya nito. So, magbibigay siya sa inyo ng mga instruction kung ano yung mga gagawin nyo. Magbibigay siya sa inyo ng mga video kung ano yung mga, kung paano niya ginagawa yung paglilista ng products. So, kung gusto niyo naman matutunan guys, yung mga tamang paglilista ng products, dito sa members area natin, meron tayong mga course, no, na para mapanood nyo, para ma-master nyo yung isang skill na ginagamit natin dito sa e-commerce. So, ganun lang guys, no, sa umpisa lang talaga kayo mag-uusap niyan. Sa mga dapat niyang ipagawa, minsan may ipinapalagay siya, minsan naman sa lahat ng mga gagawin nyo araw-araw, may ipapalagay siya sa inyo sa title, may ipapalagay siya sa inyo sa SKU, or minsan naman may iba siyang mga shop, or iba siyang mga e-commerce platform na yung mga inililista nating products, ipinapalipat niya sa kabilang mga platform. So, ayun naman yung cross-listing. So, ganun lang guys, no? Kapag meron lang kayong mga concern, isesend nyo lang sa kanila dito. Kapag meron kayong hindi naiintindihan, may mali, or meron kulang sa info, yung mga binibigay niyang photo, so i-concern lang natin sa kanya din dito. So, yun yung mga ganap, no? Kapag meron kayong hindi alam, wag nyong puwersahin yung sarili nyo na hanapin. So, ang gagawin nyo lang guys, magtanong kayo kapag hindi nyo alam yung ginagawa nyo. So, dito, yun lang yung ganap guys sa e-commerce. No? Dito sa niche natin, kasi sa niche natin,
madali lang yung trabahong ginagawa natin. So, casual lang yung pag-uusap. No? Hindi ito kagaya ng mga corporate na kailangan nasa tamang grammar ka, kailangan magaling na magaling ka mag-English. So, dito guys, kapag na-explain nyo sa kanya yung mga gusto nyong sabihin, naiintindihan niya, okay na yon. Hindi natin kailangan na magaling tayo mag-English. So, yun yung ganap guys no, kapag meron na tayong mga client. Okay, so dito naman guys kung paano naman maging full-time freelancer. Kagaya na nakikita nyo sa screen ko. Ako ay matagal ng ban sa Upwork. Ang ginagawa ko guys ay nag-share na lang kami ng asawa ko sa Upwork niya. So, dahil nga nagturo ako dati kung paano makapasok sa Upwork nung hindi pa sila by Connects. So, nakita nila yung video ko. So, binan nila ako sa Upwork. Pero, isi-share ko sa inyo dito kung paano mag full-time. Dito ang sekreto guys, hindi sa galing natin sa mga trabahong ginagawa natin. Hindi ito sa lahat ng bagay kaya nating gawin sa mga trabahong ginagawa natin. So, dito, para maging full-time ka, ang kailangan mong i-build itong pinaka-profile mo. Ito sample lang to guys, no? Dinidemo ko lang sa inyo. So, yung pinaka-profile nyo, ang kailangan nyong alagaan, yung mga feedback sa ilalim. So, kung makikita nyo yung profile ko, papakita ko sa inyo, napaka-basic lang. Ayan, $3.5 per hour lang siya. Tapos, ito lang yung mga tools. Kapag nagamit ko yung isang tools, ina-add ko lang siya dito. Tapos, sa ilalim, kung makikita nyo, portfolio ko, mga screenshot lang, no, ng mga trabaho, ng mga products. Ayan, screenshot lang siya. Tapos, makikita nyo rito sa ilalim naman, mga work history ko. Ito, mga dati pa to, no? Mga work history ko. So, nabibigyan ako ng mga feedback. 5 feedback. Ito, meron akong 2. Ayan. 5. Puro 5 na yan. 4. So, hindi naman kailangan perfect eh. Tapos, sa next natin, yan, makikita nyo naman dito. Halos maganda-ganda naman yung mga feedback ko. So, ito yung i-build natin, guys. So, every time na makakakuha kayo ng client, kailangan galingan nyo para mabigyan kayo ng magandang feedback. So, bakit natin gagawin yon? Kasi, kapag nakita ng ibang mga client na maganda yung mga feedback natin at nakita niya naka-available pa yung mga time nyo. Halimbawa, guys, no, dito sa pinaka homepage natin, yung availability badge nyo, halimbawa, naka-on siya. So, sa akin kasi naka-ban ako eh. Pag tinurn on nyo yan, ito dito, pag naka-on siya, makikita ng mga client na meron kayong trabaho. Tapos, pag nakita niya sa mga feedback nyo, i-invite niya kayo na magtrabaho sa kanya. Pag nakita niya na yung profile nyo, puro mga 5-star ang nakalagay. So, ganito yung mangyayari niyan, guys. On and off na lang kayo ng availability. So, ang mangyayari kapag nag-end yung contract nyo dito sa isang client, mag-on kayo ng availability nyo, tapos, may papasok na naman na another client. So, at least meron kayong 3 client. So, bago kayo magbitaw sa mga trabaho nyo, bago kayo mag full-time freelancer, kailangan maganda na yung standing ng profile nyo. Kailangan yung availability nyo on and off na lang kayo. Hindi na kayo naghahanap ng trabaho. Kayo na yung ini-invite. So, kailangan yung profile natin, magaganda yung mga feedback sa atin. So, yun yung way para maging full-time freelancer ka. Kasi dito, hindi natin alam kung hanggang kailan yung trabaho natin. Hindi siya nakapix na talagang regular ka sa trabaho na to. Hindi ganon. So, dito guys, kapag nabawasan ka ng client, halimbawa, meron kang 3 client, nawala yung isa, hahanap ka na ng isa. Kapag naging 4, so off mo na muna yung availability mo. Kasi minsan, may mag-i-invite sa'yo, sayang malaki yung offer, tatanggapin mo. So, pwede ka naman makishare or pwede naman makishare sa'yo. Halimbawa, yung kamagkapatid mo, asawa mo, kung sino man yun sa inyo, pwedeng gamitin yung Upwork mo para sila yung magtrabaho. No? Kung sakaling wala kang oras trabahuhin yung mga nasa time tracking mo. So, kagaya nito sa amin, no? 1, 2, 3, 4. Meron kaming 4 na clients, pero hindi naman lahat yan natatapos namin. So, depende lang sa mga task na pinapagawa nila. So, ang gagawin lang natin dito ay ayusin natin yung mga trabaho natin para tayo na lang yung i-invite ng client. Magkaroon tayo ng mga badge. So, nagkakaroon tayo ng mga badge dito. So, ang gagawin nyo lang guys, profile nyo ang aalagaan nyo. Kahit na magaling kayo sa mga trabahong ginagawa nyo, kung hindi nagugustuhan ni client, yung minsan lagi kang late, minsan hindi mo natatapos yung oras mo sa isang linggo, minsan ang tagal, magaling ka nga pero hindi mo naman tinatapos yung trabaho mo. Yun yung mga bagay na bibigyan ka ng mababang feedback. Kaya every client talagang tatrabahuhin mo siya para mabigyan ka ng magandang feedback dito sa pinaka-profile mo. So, dito bumabase yung ibang mga client na nakikita nila kung gaano kasatisfy sa'yo yung mga client mo. Kagaya nito, no? Yung marketing na to, binigyan ako ng mababang feedback. Hindi daw ako nagre-respond sa mga message. Tapos nakalagay pa dito, he don't deserve to be BA. It was waste of time to hire him. So, isipin nyo galit na galit sa akin. Isipin nyo tong client na to, galit na galit siya sa akin, no? So, hindi naman natin maaalis yan eh. Kasi ako marami akong client. Bakit siya lang ang may 2-star? Ba't yung iba naman, 5-star, 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 o ito 4-star.
tapos siya lang ang natatanging 2-star, sa tingin nyo, saan sila maniniwala? Siyempre sa ibang mga ito, kagaya nito, no? Ang kinita ko sa kanya, $1,200. Sa kanya, $56 lang, hindi niya pa nga ako nasusubukan. Ito, $100, $300, $1,400. Ito, $2,800 yung kinita ko dito, 4-star. So, ibig sabihin, mas maniniwala yung mga client na mag-hire sa akin dito sa mga magagandang feedback dahil matagal na ako sa kanila. So, kahit na meron kayong mababang feedback, okay lang yan. Pwedeng, eto, basher ko to, tapos gumawa ng account, hinayra ko, tapos binasya ko para bumaba yung profile ko. Ganun yun, no? Kaya sa akin, bigyan mo ako 1-star, okay lang. Bigyan mo akong 5-star, salamat. So, ganun yun. Ay, naalagaan ko yung profile ko. Talagang minsan may papasok talaga ng mga client na hindi mo minsan magugustuhan. So para sa akin, no, ingatan nyo, no? Ingatan nyo yung profile nyo. Sa mga bawat trabaho na makukuha nyo, gagalingan nyo lagi. Laging tapos ang trabaho nyo. Yan. So, ganoon naman, no, pag magpo-full time ka, dapat laging 3-4 yung client mo. Okay, next naman natin ay kung paano malalaman kung legit ba yung client, no? Paano natin malalaman saan tayo mas safe, no, kapag naghanap tayo ng trabaho. So kung ayaw natin magbayad or bumili ng Connects, dito kasi sa Upwork bumibili ng Connects para makapag-apply ka. So dito naman sa onlinejobs.ph, libre. Halimbawa guys, no, ito paunahan na kayo dito. Product lister, Shopify, dropshipping, fashion. Full time. No, dear talented freelancer. Yan. So, ganito kapag ang client, kinontak kayo, yung client mismo yung makakausap nyo, hindi kayo hihingian ng resume niyan. Hindi kayo hihingian or hindi kayo tatanungin yan ng ilang years na ang experience mo. Yun yung mga agency. No, kapag may isang nanghingi sa inyo ng resume, ng portfolio, ng mga shop, kung saan kayo naglista dati, so, mga agency yan, guys. So, dito, ang client, kapag hinire kayo, kapag direct kayo, bibigyan kayo ng file. Bibigyan kayo ng sample. Lista mo to. Bibigyan kayo ng access dun sa pinaka-account nila. I-invite kayo sa seller hub nila para makapaglista kayo ng products. Wala nang tanong-tanong. Mag-uusap kayo about sa criteria. Tatanungin niya lang kung alam mo ba kung paano maglista ng mga damit. Tapos, bibigyan kanya ng mga sample. Tapos, gagawin mo yung sample na yon, saka kanya i-grade kung okay ba yung ginawa mong trabaho sa kanya, saka kanya i-hire. Yung mga nangihingi dito ng mga resume, nangihingi ng mga proof, nangihingi ng mga kung ano-ano, agency yan guys. Sila yung mga nag-outsource na bibigyan kayo ng $2 per hour, pero ang bigay sa kanila ng client, $5 or $8 per hour. So, malalaman nyo kapag legit ang client, kapag walang hiningi sa inyo na requirements, sinubukan lang kayo, binigyan lang kayo ng mga items na ipapalista sa inyo. So, yun ang legit na client. Direct. Sasabihin sa inyo ang payment natin via PayPal. Sasabihin sa inyo, ganitong oras ang tayo maglilista. Ito yung account ko, bibigyan kita ng access. I-add mo ko sa social media or sa mga messenger. Doon kayo mag-uusap. Wala nang ibang hinihingi. No? Wala nang mga resume na yan. Tapos, kung gusto niyo naman ng sure na mga clients, dito kayo sa Upwork. Bumili kayo ng Connects, dito kayo mag-apply. Ang payment dito ay sure. Dito sa onlinejobs.ph, ang payment dito, huwag kayong papayag na bi-weekly or monthly. Pag bi-weekly, every 2 weeks. No? Kapag weekly, ayun. So, ganun yung mga legit client. Hindi nila sasabihin sa inyo na bi-weekly. Hindi nila sasabihin sa inyo, yung iba naman, tetestingin kayo dito. Sige nga, hanapan mo ko ng 15 o 20 products. Pag 20, hindi na example yon. Kapag 15, hindi na example yon. Ang client, nagbibigay ng example, 1 o 2 lang. Hanggang 3. Kapag marami na, 10, 20, 15, iba na yon. Pinapagawa niya na sa inyo yung trabaho nila. Kaya mag-iingat kayo sa pag-a-apply, sa paggawa ng mga task na pinapagawa ng client kuno. So, dito sa mga freelancing website. Lalo na yung mga nanghihingi ng requirements. No? Tapos yung iba sasabihin penging $40 para yung mga aayusin ko yung mga papers, yung mga ganito, ganyan. Wag kayong maglalabas ng pera. Sa Upwork, bumili kayo ng Connects, parang kesa halagang 200, 300 pesos. So, kung mag-a-apply ka sa trabaho sa labas, mamamasahe ka, kakain ka, pareho lang. No? Ang gawin nyo lang talaga dito, masterin nyo yung mga trabahong ginagawa natin. So, wag na kayong, para sa akin, mas nire-recommend ko sa inyo mag-Upwork na lang kayo. At least dito, makapag-build kayo ng profile, tuloy-tuloy na yung career nyo rito. Hindi kagaya sa labas, kagaya dito sa onlinejobs.ph, nako, sabihin ko na lang 50-50.
No, 50-50. So, syempre, doon na ako sa sure ako. Kasi dito, habang tumatakbo yung time tracking nyo dito, habang tumatakbo, yung pera nyo pumapasok na sa account nyo dito sa Upwork. Hindi kagaya dito sa onlinejobs.ph, habang hindi mo alam, trabaho ka ng trabaho, send ng file, wala na pala yung kausap mo. Yun yung pagkakaiba. No? Kaya sa nagsasabi sa akin na sa Upwork ka lang naman kasi nagtatrabaho eh. Hindi mo pa alam yung ibang mga freelancing website eh. Saan ako magtatrabaho? Dito sure bayad dito eh. Dito na ako. Kung pareho lang ng onlinejobs.ph yung Upwork, di siyempre dito ako sa onlinejobs.ph. Pero sa Upwork sure ang payment eh. Saan ka? Doon ka sa sure ang payment. Sa Upwork, malalaman mo naman dito, makikita mo naman yung mga client dito, may mga feedback din naman sila. Hindi lang naman tayo yung binibigyan nila ng feedback. So halimbawa, ito, click natin siya. So makikita natin dito sa gilid, payment verified, phone number verified, taga UK. So wala pa siyang review. May 4 siya na job post. Ibig sabihin, si Upwork ang nag-verified sa kanya. So check natin dito yung mga client na, ayan, meron siyang review. So 7 VA na ang nagbigay sa kanya ng 5 star. Ibig sabihin, magandang client to. So, titingnan din natin to yung mga nasa gilid. Total spent, 6.6K. Tapos, yung mga hourly rate niya, $15 to $25. So, dito natin din i-check, no? I-check din natin yung client sa mga feedback sa kanila. So, wag tayo basta apply ng apply. Lalo na, pag mag-a-apply kayo, halimbawa, maghahanap tayo dito ng, sabihin na lang natin na Shopify Dropshipping. Yan. Shopify Dropshipping Store 2.0. So, check natin to. Check natin yung history ng client. So, bago pa lang to, no? 1 review, walang review. So, baguhan na client pa lang yan. So, dito tayo sa mga meron ng review. Ayan siya, 309K total spent. 122 BA reviews. 5 star. Diba? $10 to $25 per hour. Ito yung sinasabi ko na check natin yung mga client kung legit o hindi. So dito, wala pa siyang may interview. 10 na yung nagpasa ng proposal. So dapat sa akin, hanggang 5. 5 nagpasa, okay lang. Okay pa sa akin yan. Pinapasahan ko pa siya ng proposal. So para sa akin, dito na ako sa siguradong babayaran ako kaysa maghanap ako, magpagod ako sa inyo dito na hindi ko alam kung babayaran nyo ako o hindi. Para malaman nyo na legit yung client, punta kayo sa Upwork, yan, check nyo yung mga review sa kanila, malalaman nyo na legit siya. Dito naman sa onlinejobs.ph o sa iba, no, sa freelancer.com, sa Fiverr kasi by order, i-orderin niya sa inyo yung trabaho eh. So, doon legit din doon sa Fiverr. So, dito sa atin, sa onlinejobs.ph, 50-50, pero napakadaming nakakakuha ng trabaho rito. Kumukuha din ako dito ng mga part-time, pero hindi ako rito ng mga long term, hindi ako nakakakuha dito. Yung iba siguro, no, hindi ko naman nilalahat. Para sa akin lang naman yon. Kung sure ang gusto kong payment, pupunta na ako sa Upwork. So, sa onlinejobs.ph, makakakuha din kayo dito. Nakakakuha ako ng trabaho rito, marami. Kaso, syempre, para malaman ko na legit yung client, wala nang tanong-tanong yung mga client kapag legit, kapag direct. Kumbaga, kung ano yung skill mo, nakita naman nila yung profile mo, nakita nila yung mga set of skills mo. So, hindi na sila magtatanong. Tatry nila agad kung marunong ka. Bibigyan ka nila agad ng access. I-add ka nila sa mga messenger. Doon kayo mag-uusap. So, doon malalaman guys kung legit yung client. At lalong-lalong wag kayo maglalabas ng pera kung nangihingi sila. So, wag na wag. Tapos, ang number 1 para sa akin, yung bibigyan ka nila ng direct access dun sa mga e-commerce account nila. So, yun yung number 1. Okay guys, no, sana naintindihan nyo yung mga sinabi ko. Sana naintindihan nyo yung mga tips na ibinigay ko sa inyo, lalo na sa mga nag-start pa lang, no? Sa mga nanonood nitong masterclass natin. So, wag tayong magpapaloko. So, lahat ng mga sinabi ko sa inyo kung paano nyo malalaman na legit yung client, kung ano yung dapat nyong alagaan, yung profile ninyo, tapos kung paano maging full-time, huwag kayong basta-basta magre-resign. Dapat talagang gamay nyo na yung mga galawan online bago kayo mag-resign. Sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, maraming salamat sa panonood ng masterclass natin. So, pwede na kayong manood ng mga ibang mga skills na video natin dito sa channel natin para makapaghanap na kayo ng trabaho nyo dito sa online jobs. So, sana nakatulong sa inyo yung video na to, yung masterclass na to. So, yun lang po at maraming salamat.